General. Ano ba yung OSG? Naririnig niyo yan. Yan yung law firm. Yan yung abogado ng Estado. Hindi yan abogado ng kung sinong politiko. Hindi yan personal na abogado ng presidente, vice-presidente, ng Senado, ng congressman. Hindi sila abogado ng politiko. They are not beholden. Whatever degree of loyalty, wala silang dapat loyalty sa kahit na sinong personalidad. Ang OSG, ang kanilang amo ay ang ating saligang batas. At ang dapat nilang laging kinakampihan ay ang mamamayang Pilipino. Sila'y abogado ng Republika ng Pilipinas. Sila'y abogado ng Estado. Sila ay ang abogado ng soberanya. Sino ba yung soberanya? Tayo, ang mamamayang Pilipino. Para po klaro. Now, matagal nang naging tindig ng OSG na walang jurisdiction. Ang ICC has zero jurisdiction over the Philippines and has zero jurisdiction over the person of any citizen of the Republic of the Philippines since 2019 nung tayo ay nag-withdraw. Umalis na tayo dyan eh. Hindi na tayo miyembro. Hindi na tayo member state na saklaw pa ng ICC. Yan yung nagiging contention ngayon na mainit na pag-uusapan sa mga darating na araw dyan sa ating Korte Suprema. And as we speak, ang aking paniniwala at paninindigan, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema ang usaping nakabinbin, yung mga kaso, petition that are all pending before them, the Supreme Court, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, walang bisa, unenforceable, unwarranted, yung anumang warrant of arrest na nagmumula sa ICC. And kung meron mang warrant of arrest, and assuming para lang po meron tayong mas malinaw na pangunawa sa napakalalim na usaping ito, assuming tayo po ay hindi umatras o hindi tayo nag-withdraw bilang member state dyan na saklaw ng ICC, yung warrant of arrest ng ICC ay hindi pa rin automatic. It does not find any automatic application or enforcement within the Philippine sovereignty. Malinaw po dyan na dapat muna dumaan sa lokal na proseso ng lokal na korte ang anumang warrant na inisyu ng ICC and let our local judges and let the local court, and it has to undergo a domestic legal verification. It has to undergo a domestic legal process for the warrant of arrest issued by the ICC to be valid. Ano? Malinaw yan. Not because we are calling for the people to protect Senator Bato de la Rosa. Hindi. Si Senator Bato de la Rosa, lahat ng ating diskurso rito ay para manaig ang ating soberanya. Nataon lamang na ang unang naging biktima ng unlawful service of warrant or state kidnapping ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at may pagbabanta na maging pangalawang Pilipino na ihahatid dyan, idedeposito dyan sa dahig ay si Senator Bato de la Rosa. Kailangan matigil na ito at matitigil lamang ito kapag na-desisyonan na at na-aksyonan na ng Korte Suprema yung mga nakabinbing petisyon sa kanila. Sapagkat again, as we speak, I firmly believe and I stand on this belief that ICC has zero jurisdiction over the Philippines. The ICC has zero jurisdiction over any citizen of the Republic of the Philippines. Dapat yan hands-off ka sa Pilipinas. Dapat ang ICC hands-off sa kahit na sinong Pilipino. Kahit na sino, kahit ikay pa yung pinaka-ordinaryong Pilipino, hindi dapat payagan at hindi dapat pahintulutan ng pamahalaan kahit na sino pang presidente. Pagkatapos si Bongbong Marcos, kung sino man ang papalit sa kanya, kung si VP Inday Sara Duterte ang magiging Pangulo natin sa 2028,
ganito pa rin ang aking paniniwala at paninindigan. Hands off dapat ang ICC sa mga mamamayang Pilipino at hands off ang ICC dito sa Republika ng Pilipinas. Malinaw yan at kung sakasakali na meron nga silang valid warrant, assuming, para lamang po mas klaro yung usapan, dapat yan ay dumaan sa isang domestic legal process for verification to make sure na yung nakapangalan doon sa kanilang warrant ay yung taong dapat nga talagang dakpin o arestuhin sa ilalim ng kanilang pinag-uutos na arrest warrant. At masiguro na walang inilalabag o lalabaging karapatan yung Pilipinong pinapaaresto ng ICC. Yan yung dapat nating ipinaglalaban. Tanong, bakit naman hindi binagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na TRO ng mga abogado ni Senador Bato de la Rosa? Bakit hindi pinagbigyan ang ito magandang tanong din ito. Sasagutin natin ito, Bayobo Michael Bryan. Bakit hindi pinagbigyan ng Korte Suprema yung hiling na TRO or Temporary Restraining Order ng mga abogado ni Senator Bato? To my mind, I think, kaya hindi nag-issue ng TRO. Ito'y sa aking pantaha. Ito'y sa aking pananaw bilang isang abogado. Kaya hindi nag-issue ng TRO ang ating Korte Suprema, perhaps they believe na alam ng executive na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, na wala ng jurisdiction ang ICC sa kahit na sino mang Pilipino. And dahil sa paniniwalang yan, maaaring the Supreme Court exercise or observe what we call judicial restraint. Kinikilala niya yung pagiging co-equal branch ng judiciary, ng legislative at ng executive department. Ayaw manghimasok ng judiciary doon sa territory or mandate naman ng executive. At ayaw din niya manghimasok o makialam doon sa jurisdiction or territory or authority ng legislative department. Marapat lamang sapagkat iyong ating istruktura ng pamahalaan, hindi ba meron tayong 3 branches of government and they are co-equal. They are independent and co-equal. Co-equal yan, walang mas mataas, walang mas mababa. Kanya-kanya silang teritoryo, kanya-kanyang kaharian. So maaring the Supreme Court practice judicial restraint. Ayaw nilang manghimasok sapagkat naniniwala sila na with the observance of sound policy, sound governance, and wisdom on the part of the executive department, the executive department will likewise observe executive restraint. No? Kung yung mga hukom, they have observed and practiced judicial restraint, marahil yung hindi nila pag-issue ng TRO, umaasa sila that the executive will also observe and practice and accord them executive restraint, meaning the officials of the executive department will voluntarily limit its powers. Hindi muna nila gagalawin yung isang bagay na meron pang kasong nakabinbin sa Korte Suprema. Mahalaga po iyon sapagkat alam naman sa pantaha marahil, ito po ay ating intelligent guess na kung bakit hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. They have accorded, the executive department, the courtesy, at marahil, yun nga yung tinatawag nating judicial restraint, hindi sila nanghimasok at ayaw nilang maakusahan na sila ay nanghihimasok. Kaya hindi marahil nag-issue ang TRO dahil naniniwala din ang Supreme Court na alam ng ehekutibo yung kanilang ginagawa. Alam ng ehekutibo that with our withdrawal as party signatory dyan sa ICC noong 2019, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at sa kung sino mang Pilipino.
mahalaga mga kababayan that the Supreme Court will observe every now and then yung tinatawag na judicial restraint. Subalit mahalaga rin na yung executive department will accord the same respect and courtesy at magpapatupad din ng executive restraint. Yung kanyang mga official ay voluntaryong pipigil, maghihinay-hinay, wag muna nating galawin yung napakainit na usapin until and unless the Supreme Court will decide with finality kung meron ba talagang authority, meron bang jurisdiction pa ang ICC, saklaw pa ba tayo ng ICC. Mahalagang usapin po kasi ito. Mahalagang usapin ito. And before we continue, salamat po sa mahigit almost 1,500 live viewers natin. At sana ho'y patuloy kayo na mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakalaga po yung pag-share ninyo at yung aking pong munting pakiusap sa inyo sa YouTube at lalong-lalo na sa Facebook. Sana patuloy po kayong mag-subscribe sa YouTube at mag-follow dito po sa ating Facebook platform. So kinakailangan, it could have been a practice of judicial restraint on the part of the judiciary of the Supreme Court, and the executive marapat lamang na mag-reciprocate sila. Tapatan nila ng pagbibigay ng equal respect and courtesy sa judiciary at maghinay-hinay muna dito sa napakainit na usaping ito until and unless the Supreme Court will hear, will dispose of, and will decide with finality yung mga kasong nakabinbin diyan sa Korte Suprema, yung mga petisyon ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. Nang sa ganon, makasiguro tayo na magkakaroon tayo ng tinatawag nating institutional integrity. Yung judicial restraint dapat tapatan ng executive restraint so that we as a country, as a republic, as a democratic country, republika tayo ng Pilipinas at bilang isang dakilang lahi, lahing Pilipino, magkaroon tayo ng tinatawag nating institutional integrity. Mas mahalaga na magkaroon tayo ng long-term constitutional stability. Hindi lamang yung kung sino yung nakaupo, kung sinong pamilya, sinong politiko, aalog-alog tayo, wewendang-wendang tayo pagdating sa usapin ng paggalang, pagprotekta at pag-obserba sa ating saligang batas. So dapat, kung magkakaroon talaga ng judicial restraint, dapat tapatan ito ng executive restraint. At nang sa ganoon, magkaroon tayo, makamit natin yung institutional integrity, yung long-term constitutional stability over yung immediate but short-term political victory. Kuha po ninyo, mas nanaisin na natin bilang Pilipino na magkaroon tayo ng long-term constitutional stability over an immediate but short-term political victory. Nagkakaroon ng instability yung ating bansa. So yun ang aking pananaw pagdating dito sa ICC issue dahil nga sagutin din natin si Bayobo Michael Bryan. RA 9851, yan daw po ang laging bara sa kanilang mga DDS. Gagabayan ko lang po kayo whether DDS, DDH o kung ano ka man. Yung RA 9851, a simple reading of RA 9851, malinaw yan na yung executive branch, yung executive department were given or has the option to directly surrender the accused. Malinaw yan sa RA 851. Binibigyan ng laya o otonomiya ang executive department na isuko agad-agad diretsyo kung sino man ang mga taong akusado pagdating diyan sa crime against humanity based on RA 9851. Malinaw yun, nakasulat yun doon. Subalit, ito ang pwede mong isagot, Bayobo Michael Bryan. Bagamat yan ay nakasulat sa RA 9851, yan ay, it should be read. Dapat yan ay unawain at maintindihan.
in relation to our Constitution. Babalik tayo sa ating saligang batas. Yung RA 9851 na binibigyan ng laya o otonomiya ang Executive Department na agad-agad isuko ang mga akusado sa crime against humanity, yung genocide, yung mass murder, etc. Tama yan, nakasulat yan sa RA 9851. Batas ito na naipasa ito, I think, 2009. Subalit, para maintindihan at tamang aplikasyon ng RA 9851, kinakailangan ang pundasyon pa rin yan ay ang ating saligang batas. Huwag ka nang lumayo, Article 3 pa rin tayo babagsak, Section 1 at Section 2. Yung RA 9851, sinasabi dyan, RA 9851 na yung executive branch merong option o otonomiya na agad-agad at diretso ng isuko ang sino mang mamamayan natin na nasasaklawan ng batas na ito, particular na yung mga inaakusahan ng crime against humanity. Tama yan kung yan lang ang batas na umiiral. Subalit, itong RA 9851 should be understood and read with and in relation to our Constitution. Article 3, yung Bill of Rights natin, yung Section 1 at yung Section 2. Ano yung Section 1? No person shall be deprived of life, liberty, kalayaan. Hindi mo pwedeng ipagkait ang kalayaan ng kung sino mang Pilipino nang walang due process of law. Article 3, Section 1 yan. Ngayon, pag tinanong ng mga nagbabara sa'yo, Bayobo, Michael, Brian, ano ba yung due process? Ituro mo rin sila pabalik. Doon pa rin, Article 3, Bill of Rights, Section 2 na ngayon. Yung malinaw yan, na diskurso na natin yan, na no warrant of arrest shall be issued. Malinaw yan, nagsisimula sa negative. No warrant of arrest shall be issued except upon determination of probable cause. And yung determination na yan dapat personally by the judge. At sa kanyang pagsusukat kung meron bang probable cause upang garantyahan o pagbigyan yung warrant na hinihingi, dapat niyang suriin yung complainant o yung applicant ng warrant at yung mga testigo nito bago niya sabihin meron niyang probable cause. Yan ang gawitin mong tugon, Michael Brian Bayobo or Bayobo Michael Brian, sa mga bumabara sa iyo. Merong RA 9851. Yes, hindi natin pagtatalunan yan. Wala tayong debate dyan. Tama yan. Pero mali. Yung simpleng pangunawa na binibigyan laya and absolute authority or power the executive branch of the government to surrender immediately any Filipino accused of crime against humanity. That is a wrong understanding and interpretation of RA 9851 because you cannot skip the application of Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and yung Article 3, Section 2, that no warrant of arrest or search warrant, wag na yung search warrant, yung no warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge. So you have to go still through the local domestic legal recognition of that ICC warrant. Without going through the domestic legal recognition process, walang bisa, hindi automatic, unenforceable yung warrant ng ICC. And babalik ulit tayo doon sa sinasabi nilang Rome Statute. Halimbawa, sasabihin ng Korte Suprema, this is thinking ahead. Halimbawa, sabihin ng Korte Suprema na tayo ay bahagi pa rin ng ICC, bagamat nag-withdraw tayo noong 2019 and so on and so forth. Halimbawa lang, ang mangingibabaw na batas pa rin dapat ating tupdin ay yung Article 59. Naririnig nyo rin yan, yung Article 59 of the Rome Statute. Ano ba sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute? Simple lang din naman yan. Kinakailangan yan, yung request ng ICC na arestuhin yung isang mamamayang Pilipino, kinakailangan niyang dumaan pa rin sa local competent judicial authority. Sino ba
yung local competent judicial authority. Papasimplihin po natin yung local competent judicial authority, yan po yung ating existing court. MTC, RTC, Court of Appeals, Sandigan Bayan, at hanggang all the way to the Supreme Court. Yun ngayon, naroroon ngayon yung kaso ng kapwa nating Pilipino, nariyan ngayon yung kaso ni Senador Bato. Roy Carmona, God bless you too. Thank you for blessing the Philippines. God bless you too, Roy Carmona. Mula pa po sa Switzerland, si Roy Carmona. So, yan ang malinaw dyan na yung sa Rome Statute, kung yan ang gagamitin at ipipilit, babalik ka pa rin. Na kinakailangan dumaan sa local competent judicial authority yung warrant na in-issue ng ICC. Hindi automatic. Hindi automatic. Hindi automatic. Kahit pa sabihin merong Interpol red notice, hindi warrant of arrest yung red notice ng Interpol. Yun ay isa lamang sort of a red flag or warning or babala na ang taong ito ay minomonitor, tinitingnan sa nagpupunta. Rin yun, warrant of arrest. Yung warrant of arrest, dapat yan dumaan pa rin sa ating mga korte. Malinaw yan at yan din ang matagal nang naging posisyon ng Office of the Solicitor General, especially noong panahon ni Solicitor General Menardo Guevara, ni Solgen Menardo Guevara. Ginamit niya yung provision diyan sa batas na nagtatatag sa ating Office of the Solicitor General, yung pagiging People's Tribune or Tribune of the People. Ano ba yung People's Tribune? Yung OSG bilang People's Tribune or Tribune of the People. Simple lang ho yung ibig sabihin noon na ang OSG ay hindi abogadong personal or eksklusibo ng Pangulo ng Pilipinas o ng anumang instrumentality, agency, or branch of government. Pag in-invoke na yung pagiging People's Tribune or Tribune of the People ng OSG, ibig sabihin, hindi sumasang-ayon ang Solicitor General sa nagiging posisyon ng pamahalaan at siya ay kumakanig, kumakampi, umaanib sa higit na mas malawak na interes ng mamamayang Pilipino upang maitaguyod, maobserba, maprotektahan at may paglaban ang diwa ng ating saligang batas. Yun lamang ang ibig sabihin ng Tribune of the People or People's Tribune. So malinaw yan, yung mga nagsasabing kayo binabara at ini-invoke yung RA 9851, dapat kanyo sa nagsasabi niyan, yung RA 9851 should be read in conjunction with the provisions of our Constitution, specifically, akayin nyo sila, Article 3, Bill of Rights, Section 1 and Section 2. Malinaw yan, sana ay makadagdag sa inyong kaalaman para naman na hindi kayo, sabi nga ni Brian kanina, ay hindi kayo basta-basta na babara. Tama rin itong sinabi ni Perfecto Bautista. Dapat mangibabaw pa rin ang local court sa ating bansa. Dapat mangibabaw yung prosesong idinidikta, nakaguhit, nakasulat, may garansya sa ating saligang batas. Yan lamang ang ating simple, hopefully napasimple ko yung paliwanag tungkol dito sa warrant ni Senador Bato. Kinakailangan na aksyonan na. Kinakailangan ng isang positibong galaw, positibong aksyon sa Korte Suprema na tapusin na at tugunan na yung mga nakabinbin na petisyon sa kanila. Kung ano man ang magiging desisyon at hatol nila, then that would be the parameter. Kung sasabihin, halimbawa ng Korte Suprema na merong jurisdiction ng ICC at automatic ang pagsisilbi ng warrant ng ICC, di wala tayong magagawa ron, Korte Suprema na yan eh. O kung sasabihin naman ng Korte Suprema na wala ng jurisdiction ang ICC at hindi rin pwedeng automatic application or enforcement ang anumang warrant na inisyu ng isang foreign tribunal or foreign court, di yun ang magiging batas natin para matapos na yung kaguluhang ito, yung kalituhang ito
At habang hindi ito naaaksyonan, lumalalim tuloy yung pagkakahati-hati nating mga Pilipino. Kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang paniniwala. That is why the lawyers of Senator Bato did the right thing. Tumakbo na sa Korte Suprema, yung Court of Last Resort. Humihingi na sila ng relief. Kagalang-galang na Korte Suprema, ano ba talaga ang tamang interpretasyon dito? Dapat ba na dumaan sa local competent judicial authority ang anumang pag-i-issue ng warrant ng isang foreign tribunal kagaya ng ICC, o maaari itong basta-basta, bara-bara at automatic na ipatupad sa ating bansa at dakpin na lang kung sino mang Pilipinong nakapaloob sa warrant na in-issue ng ICC. Sapagkat alam ninyo, kahit yung mga dekreto o yung kautusan o yung desisyon ng isang foreign court, hindi po foreign tribunal, na-discuss na natin yung difference between foreign tribunal and foreign court. Yung foreign court, para yan makilala at kilalanin ng ating lokal na korte, kinakailangan din yan dumaan sa local competent judicial authority. At sino ang nagsasabi niyan? Pasok ho yan doon sa tinatawag nating rules of court. Nandyan sa rules of court natin, Rule 39, Section 48, kung paano maipatupad at mabigyang bisa yung mga utos o desisyon ng isang foreign court, isang banyagang hukom, paano mo maipapatupad ang desisyon, kautusan ng isang banyagang hukom dito sa Pilipinas. Nandun din yan, hindi pwedeng automatic. Halimbawa, nanalo ka sa kaso sa Estados Unidos, ang kalaban mo nandito sa Pilipinas, kahit dala mo yung order o yung dekreto na nagsasabing panalo ka, hindi mo pwedeng basta-basta isaksak sa baga o sa ipalunok doon sa tinalo mo, doon sa foreign jurisdiction na naririto sa Pilipinas. Kinakailangan dumaan ka sa isang local competent judicial authority. At yan ay nakasulat. Labas na tayo sa saligang batas, pasok tayo dito sa mas maliit na batas, yung rules of court. Mas maliit, hindi po in terms of in terms of hierarchy, mas mataas siyempre ang ating Korte Suprema. Ibig sabihin, mas maiksi po yun eh. Yung ating rules of court, nandyan yan. Tingnan ninyo, Rule 39, Section 48. So makikita natin, kahit ang award ng isang foreign court, hindi otomatikong kinikilala at may visa at maaring agad-agad ipatupad automatically dito sa ating bansa. Kinakailangan niyang kilalanin ng ating lokal na korte alinsunod sa Rule 39, Section 48 ng ating Rules of Court. So yan po, malinaw yan, yung sa usapin ng warrant ni Bato at kung sakasakali at anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema, wala na tayong magagawa dyan. Kung sasabihin na itigil nyo yan, sasabihin ng Korte Suprema, walang bisa yung warrant ng ICC, hindi na tayo saklaw ng ICC. Matutuldukan na. Itong mapait na bahagi ng ating kasaysayan na kung saan may isang Pilipino na ngayon ay nandiyan sa dahig sa katauhan ni Pangulong Duterte na inilagak dyan ng ating pamahalaan. Mapipigilan na yung maulit yung ganong kalungkot-lungkot at kalunos-lunos na kaganapan. Ngayon, kung ang maging desisyon naman ng Korte Suprema ay hindi pumanig doon sa petisyon na inihain ng ni Senator Bato de la Rosa, wala tayong magagawa roon. Yun na ang magiging batas. But it will finally put an end dito sa mga speculation. Meron ba talagang jurisdiction ng ICC o wala? May visa ba ang warrant na inisyu ng ICC o wala? Kinakailangan ba dumaan sa lokal na proseso, sa lokal na korte ang warrant ng ICC bago ito kilalanin o hindi? Ito yung mga napakahalagang issues na nakabinbin pa rin dyan sa ating Korte Suprema. No? Para lang magabayan kayo going over to the weekend at tugon na rin doon daw sa laging pinangbabara sa RA 9851, mali po yung simple invocation of RA 9851 wherein the executive branch has been given the option to directly surrender any Filipino citizen accused
of crime against humanity. Hindi po ganun kasimple ang pag-iintindi ron. Yung RA 9851 cannot operate outside the constitutional order. Ano po yung constitutional order? Balik nga ninyo. Balik ninyo sa Article 3, Section 1 and Section 2 specifically. Para lang alam nila na may alam din kayo. Diba? Yun naman ang ating layunin, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, makadagdag sa inyong kaalaman kahit paano at makadagdag sa inyong kamulatan. And that is my hope over the weekend na sana ay madala ninyo, nabaon ito sa inyong pamilya, sa inyong barkadahan, sa inyong kaibigan, sa inyong kaskwela, kahanap buhay, katrabaho, kapitbahay, kabarangay. Pag-usapan ninyo nang sa ganon naiaangat natin yung kamulatan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi tayo basta-basta nadadala ng mga maling argumento, ng mga maling fake news at fake information na laganap po ngayon sa ating social media na mga iba't ibang pahina. No? Usaping impeachment. Ayan nga po, nag-survive yung bagong majority, naka-isang linggo uli sila. At critical pa rin dahil nandyan pa rin yung the usual po sa Senado yan na may coup, may counter coup, may power struggle, nag-aagawan, sino ba talaga ang magiging majority, sino ba ang minority. Pero ang mahalaga dito ay yung tinatawag nga natin kahapon, it's not a statement but more of an aspiration or a hope that the 13 senators who stood firm on their principle will really be the Patriot 13. Sana ay manindigan sila, wag magpatakot, wag silang mabuwag bilang bagong majority at manindigan sapagkat marami pong lumalabas na usapin kesyo yung kasunod nito pag napalitan yung kasalukuyang majority na pinamumunuan ng Senate President Alan Peter Cayetano on the table na umano, base sa mga laganap na kwentuhan, ay yung no election sa 2028 o di kaya yung CONAS, yung Constitutional Assembly na mainit na rin biglang pinag-uusapan. Ang layunin lang naman ito ay mapalawig, mapahaba, mabigyan ng term extension yung mga kasalukuyang nakaupo. Kaya patuloy pa rin yung ating pakiusap sa inyo na tama ito si Julian Yap. Julian Yap, maraming salamat. Support Patriot 13 sa Senado. I hope they will remain true to their convictions, they will remain true to their belief and their principles, at they will remain true to the Filipino people. Bakit mahalaga na ito mamanatili yung kasalukuyang liderato at mayorya ng Senado? Sila po kasi yung titingin din. Tatandaan ninyo pag ito ay nag-adjourn na ng June 3 or June 4, babalik ito sa SONA, yung SONA. At sa SONA yan, magsusumiti na naman ang Executive Department nung panukalang budget for 2027. Kung ito ang mananatiling mayorya at ito ang mananatiling liderato ng Senado, somehow, if these 13 senators will remain true to their commitment to side with the Filipino people at ayusin na ang problema ng ating bansa, meron tayong pag-asa na meron ng bubusisi at susuri dito sa panukalang budget na isusumite sa pagkatapos ng SONA. Meron ng sisilip, meron ng pipigil diyan sa mga unprogrammed insertions. Mapipigil na yan. Mapipigil na, sana matuldukan na yung pork barrel ng mga hindi lamang legislative officials kundi pati executive branch meron na rin eh. Sana manatili yung kasalukuyang mayorya para alang-alang dito sa nalalapit na pagsalang ng panukalang budget for 2027. Alam naman ninyo, yung sitwasyon natin ngayon, lugmok ang ating ekonomiya, napakalalim nung trajectory ng pagbagsak ng ating ekonomiya from 3.9 to 3 nung last quarter,
to 2.8 ngayong first quarter, and the inflation rate napakataas din, 7.2%. Ang piso lugmok pa rin. So kinakailangan nating bantayan yung ating budget. Magagawa lamang natin yan kung mapapanatili nung Patriot 13 o yung 13 senador na sana ay maging patriot or makabansa ay manatili sila bilang mayorya. Si At Galaxy, we pray for the 13 patriot senators. Sana ay manatili sila diyan sa panunungkulan. And of course, makaasa tayo na yung gagawing pagdinig, kung aabot man sa pagdinig or trial proper itong impeachment complaint or impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte, makaasa tayo na maraming salamat kay Boyet Friginal. Boyet Friginal, maraming salamat sa iyo at pakaingatan ka rin ng ating Panginoon. Ganon din kay Joe Largado watching from Rome. Maraming salamat at sa marami pa nating kasama ngayon na pinagnagpahintulot na samahan ko kayo. So sana ipatuloy kayong mag-share, mag-subscribe sa YouTube at mag-follow sa ating Facebook page. So makakaasa sana tayo kung mapapanatili yung kasalukuyang liderato. The majority is in a very, very precarious state. 13-11. And the pressure has been mounting. At usap-usapan na yung mga kaso, bigla na lang naglalabasan. Yung kaso laban nga kay Senator Escudero, kay Cheese, na yung kanyang illegal contribution, nandyan. Apparently, yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada ay hindi tayo magugulat kung lalabas ang warrant of arrest ni Senator Jinggoy Estrada next week. But again, sana magbuklod-buklod yung 13. Maaabatan ito kung sisimulan nga ni Senadora Pia Cayetano yung Blue Ribbon Committee hearing agad-agad. Forthwith, paspasin na yan. Long overdue yan eh. Last year pa yan eh, hindi na nga nausad-usad eh. Yung kontrobersiyang yan na bumalot sa ating bansa, kanya lugmok ang ating ekonomiya. Bukod sa nangyayari diyan sa Iran, huwag kayong maniniwala na kaya bagsak ang piso, kaya bagsak ang ekonomiya, matamlay ang ating ekonomiya dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Hindi totoo yan. Ulitin ko, pagtutuwid lamang. Nung pumutok itong flood control corruption issue, pag ganun na yung trajectory ng ating ekonomiya. Ang prueba, 3.9% ang ating GDP ng third quarter last year. Ulit-ulitin natin to bilang tugon sa nagtanong din kanina para hindi sila makapanlin lang. Parang wrong invocation din ito ng RA 9851 eh. Diba? So, third quarter, 3.9. Fourth quarter, 3% ang ating GDP. First quarter, 2.8%. It cannot be attributed to the conflict in the Middle East. It cannot. No way. Dahil February 28 lang, sumiklab yung problema dyan sa Middle East. Pero third quarter pa lamang, nakaganon na ang estado ng ating ekonomiya, 3.9. Fourth quarter, gumanon pa, 3% na lang ang GDP. First quarter, nakalalong matalim yung pagbagsak, 2.8. Antayin natin ano resulta nitong second quarter. But do not believe yung mga nagsasabi na ito ay dahil lamang diyan sa pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Hindi. Bago